Panoorin natin 'to, SMNI. Si Attorney Harold Respicio kakasuhan, kakasuhan ng NBI patola. Attorney 'to, kakasuhan ba nila 'yan, siyempre nagsalita, alam niya kung paano magsalita 'yan, mag-iingat siya para hindi siya kasuhan. Kaya kakasuhan ng NBI ang para maabala. Vice Mayor. Vice Mayor pala to sa Isabela. O, pakinggan natin to. Panoorin natin. Ng CICC at pahayag din po ng NBI at PCO po. Kung babalikan natin yung mga statement ko, yun yung mga ginawa kong statement noong Rage Visayas. At nagtanong lang naman ako sa audience. Kapag sinabi mo kasing incitement, ikaw yung nag-uudyok, ikaw yung nagsasuggest, nag-i-incite ka ng rebellion. O kapag ikaw ba ay nagtatanong, ini-incite mo ba yun? Sinabi ko nga doon, sabi ko sa kanila, gusto nyo ba ng revolusyon? Pwede kayong sumagot ng oo o hindi. Sila ang sumagot eh. May karapatan ba akong magtanong? Meron akong karapatan magtanong. May karapatan ba silang sumagot? Meron din silang karapatan na sumagot. Meron bang nag-uudyok? Walang nag-uudyok. Merong plausible deniability yung ginawa ko. Isa po akong abogado. Alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam ko yung illegal at hindi illegal. Oh, NBI. NBI na patola. Attorney to, alam niya yan. Pag nagsalita yan, nag-iingat yan na kasuhan. Para lang makaabala kayo, kakasuhan nyo. Hayop kayo, tigas ng mga mukha nyo. Kupal talaga kayong NBI. Ngayon lang nagkaganitong NBI nito, hayop talaga. Kasi yan, si Matibag na yan, yung Matibag na yan, yung asawa niya, nakasuhan yan sa ombudsman. Ghost project, ghost yan. May ghost na project, yung asawa niya, nasa ombudsman, kakasuhan. Kaya yan, yung Matibag na yan, baw ng baw yan. Hindi siya pwedeng kumontra sa amo niyang bangag. Kasi pag kumontra mayayari yung asawa niya, nasa ombudsman, kinasuhan. Ombudsman si Boying pa naman yung hayop ng kupal, yung bendalo na yung Boying na yan, Kaya nagpapasip-sip-sip yan si Matibag yan kay bangag. Hayop na yan. Nilusob yung Senado, wala raw NBI. Ang inang talagang Matibag talagang hayop. O pakinggan lang natin to. High blood na naman ako pag naalala ko tong hayop na Matibag nito. Alam kong umiwas sa mga illegal na speech. Pero mahalaga na meron pa rin tayong karapatan magsalita at epektibo dapat ang ating pananalita para magising ang damdamin ng taong bayan sa korupsyon na kanilang ginagawa at mga kamalian ng ating gobyerno. So gagawin natin ang lahat para masabi at maging epektibo ang ating pananalita pero within the bounds of law. Kung minsan tinutokso mo yung illegal para lang mas epektibo ka. Pero hindi ibig sabihin illegal na yung sinabi mo. Inuulit ko po, inciting ibig sabihin ini-incite mo, inuudyok mo na gumawa ng revolusyon. NBI, narinig nyo ang sabi ni Attorney Respicio, inuudyok. Iba yung pagkasabi niya doon sa nagtatanong lang siya, kupal kayo para makaabala lang kayo, kaso. Pareho kayo ni ni Rapid Tukmol Sabi ni Pambansang Daddy, may isang attorney na kinasuhan para lang maabala. Hayop talaga kayo, kupal kayo, tigas ng mukha nyo. Ina mo talaga. Rebellion as a matter of fact. Kapag revolution, meron namang peaceful na revolution Yung people power, peaceful revolution yun. Legal revolution yun. Hindi ko naman sinuggest na mag-take up ng arms. O, di ba? At yung sinasabi nila, willing ba kayong mamatay para kay VP Sara Duterte? Okay lang naman sabihin na willing kang mamatay, hindi ba? Si Ninoy Aquino nga, sinabi nga niya Filipinos are worth dying for Illegal ba yun? Hindi naman. Hindi naman ibig sabihin na kapag willing kang mamatay
nagsasuggest ka na mag-revolt tayo with arms, di ba? Uprising using arms, mga baril at mga sandata, hindi po yun ang tinutukoy. Pwede ka namang mag-offer ng iyong buhay sa pamamagitan ng peaceful revolution at legal na revolution. At saka yung sinasabi nila na gusto nyo na bang patayin, hindi nila pinatapos yung sentence. Kung gusto nilang panoorin yung buong video, nakalagay doon, gusto nyo na bang patayin ang korupsyon? So figurative speech yun. Wala naman tayong sinasabing Oh, gusto nyo bang patayin na corruption? NBI talaga, kupal talaga, no? NBI patola talaga. Para makaabala lang ng tao, kakasuhan. Hayop talaga. Alam ba, mga NBI na yung mga attorney. Pulpul pala. Hayop talaga. patay na tao, hindi po ba? Lahat yun ay legal speech. Pero aware ako sa ginagawa ko at that time. Sa akong abogado, so alam ko na pwede nilang i-misinterpret yung sinasabi ko, pero sure na sure ako na hindi illegal yung ginagawa ko. Pero yan ay isang tanging paraan para maging epektibo ang iyong pananalita at magising ang taong bayan. Yun ang very purpose ng freedom of speech. Malaya tayong ipahayag ang ating damdamin at pabayaan natin ang taong bayan na humusga. At hindi dapat natin payagan ang kabilang banda, yung gobyerno, na pigilan tayong pagsasalita kasi ibig sabihin niya nakukurtil ng ating kalayaan at malaya na silang gumawa ng kanilang kamalian. Opo, at sa pagkakalam din natin, public speech ito, attorney, na nakunan lang ng video na na-shared lang sa online. 'Di ba may ano 'yan, parang special na parang protection sa public speech? Oo, meron. As a matter of fact, sa ating konstitusyon, meron tayong freedom of speech and expression. Ibig sabihin, lahat ay legal except kapag sinabi ng revised penal code at ng special penal laws na illegal. Yun yung cyber libel, yun yung inciting to sedition, inciting to rebellion, at yung mga ibang mga specific na illegal sa batas. Pero yung sinasabi nila na nag-incite ako ng rebellion or incite ng sedition, hindi ako pasok sa elements. Alam ko yung mga elements nun eh. Kapag criminal law po kasi, lalo na sa pagdating na sa korte, kailangan mo ng proof beyond reasonable doubt. Ngayon nga, mas mataas na yung proof na required doon sa prosecutor's office. Dapat meron ng almost certainty of conviction. Ibig sabihin, dapat walang plausible deniability. Dapat yung statement ko, sinabi ko talaga, na dapat mag-take up na kayo ng arms at mag-revolt na tayo sa government. Yun yung inciting kasi inuutusan ko sila, ini-incite ko sila. Pero kapag tinatanong ko lang sila at malaya silang sumagot sa tanong ng kahit na anong sagot na gusto nilang sabihin, pwede naman nilang sabihin na hindi kami payag, ibig sabihin may plausible deniability yung sinasabi ko. Hindi pasok yun sa certainty of conviction at hindi yun pasok sa proof beyond reasonable doubt. Kasi may plausible deniability. Pwede silang sumagot ng ibang bagay at hindi ko rin naman sila inuudyok. Tinatanong ko lang naman. Malaya namang magtanong eh. Opo. Attorney, itong ganitong hakbang po mismo ng Oh, tinawanan lang kayo ni Attorney Respicio, hayop talaga kayong NBI, pulpul. Akala ko ba mga attorney yun? Wala rin pala pulpul, para lang, kaso-kaso. Yung small vlogger nga, yung nag-ano lang ng medical kinasuhan hindi naman unang-unang director, hindi naman kinasuhan. Nang pumasok si kupal nitong matibak, kinasuhan. Hayop talaga, no? Hayop talaga pumapil itong matibag nito. Kasi nga, yung asawa niya may kaso sa ombudsman eh. Kaya, panay sip-sip kay bangag eh. Hayop talaga. Matibag talaga siya. Grabe talaga. Wala raw inbiya sa Senado. Hayop talaga itong matibag. Tapos itong bangag nito, naniwala. Tawag-tawag. Press con pa itong hayop na bangag nito. Upal talaga. O, dito tayo kay ombudsman. Boying. Bendalo, hayop ka. Sabi mo, kakasuhan mo na si Romualdo Tambaloslos. Hanggang ngayon wala pa. Anong balita na? Puta na, inuuna mo pa yung sa Senado na nagpaputok ng baril, tapos meron agad na kaso, kakasuhan agad. Tapos walang sweldo, hayop pa. Agad-agad. Ina mo talagang boying kang bendalo ka talaga, hayop.
Ina mo talaga. Tagal-tagal na yung ano. Itambalos-los, kakasuhan. Tapos naalala ko pa yung ano, salin ng mga congressman. Congressman na contractor. Hiningi mo mga salin, hayop ka, kupal ka para mag-yes sila. Ma-impeach si BP Sara, tinakot mong hayop ka. O nasaan yung mga salin nila? Binigay ba? Boeing Bendalo, inambot talaga. Tapos ngayon naman, sino ba yung kakasuhan na naman na ano? Si Senator Marcoleta, balita ko, kakasuhan. Hayop ka, tapos na nga sa Comelec. Ina mo talaga, Bendalo ka talagang hayop ka. Tapos si Chis Escudero, kakasuhan na. Tapos sino ba? Mga senador, baka yan, pati si Bongo, si Bato, hinahanting ng NBI, tangina nyo, hayop kayo, puro kayo politika, hayop talaga kayo, wala na kayong nagawa sa ano, matatapos na. Ina mo talaga, ombudsman ka, nakadalawang karma ka na, hayop ka, hintayin mo pangatlo. Pag na-approve na yung ano, yung request ni Akop na kunin ka ni kamatayang, hayop ka, upal ka, Bendalo ka. Ina mo talaga. Tapos may balita pa. To si Bangag, may gagawin ng 3 taon extension. Hayop talaga itong Bangag nito, no? Wala ka nang ginawa, puro kurakot. Extension pang ina mo talagang Bangag ka talaga. Inaano na mga congressman. Hayop kayo kung kupal. Pag merong people power, uuwi ako ng Pilipinas, hayop talaga kayo. Sumusobra ka na, hayop kang Bangag ka. Extension, ina mo. Hayop ka, extension. Extension, Bangag up 3 years pinag-uusapan para tapos yung edad para hindi edad ni BP Sara para hindi makatakbo. Hayop, upal talagang gobyernong Bangag na talaga, ina mo talaga, Bangag ka talaga.